Hello guys, ayan, good morning. So, ang ganda ng morning ngayon, oh. Papaano na yung araw? Sunrise. So guys, kamusta po kayo? So ngayon lang pala ako kasi nga, yung nakarang araw nung 3 pala, may nangyari. Gawa na. So guys, may share pala ako sa inyo ngayon. So sa Taiwan, dito ko napatunayan na pag bawal ka pala talaga kumuha ng hindi sa'yo, yung mga gamit, especially yung pera, gamit, or cellphone, kasi mapapahama ka talaga kasi. So guys, kakwento ko lang pala sa inyo nakarang araw nung address nung ang gabi, mga 7:30, pumunta ako ng Thai Mall, sa mall dito. So, may binili na akong gamit. Ngayon, yung aking nag-CR ako, tapos naiwan ko yung aking cellphone. Itong cellphone na ginagamit ko ngayon, naiwan ko sa CR, tapos pagbalik ko wala na. So ayan, na-stress nga ako ilang araw eh. So yung ginawa ko, pumunta ako ng customer service. Wala naman doon nag-surrender ng phone. Yung phone ko na to, syempre medyo mahal. Kakabili ko lang kasi neto eh. iPhone 16 din. Kahit pa paano. So ibili ko 40 plus din to eh, NT. So magkano na yun sa Pinas. So ayan, na-stress ako. So wala nga ako magamit na cellphone. So may extra pa naman ako. Yung ginawa ko, pumunta muna ako sa extra customer service. Tapos nagpapakasakali nga ako na andon. So wala nga. So sabi, nag-iwan na lang ako ng natatawagan na lang doon nila ako. Ngayon, the next day, since na hindi talaga ako mapakali, kasi siguro yung cellphone, pag hindi mabalik, wala na, tatanggapin ko na lang yun. Kasi, di ba? Ganun talaga. So, napag-isip ako, na-stress ako, at saka nag-worry kasi uso pa naman dito yung mga scam dito sa mga identity theft ba yung tawag doon. So, gagamitin yung number mo sa panloloko. So, pinagpipray ko nga na hindi Pinoy yung makakakuha nun eh. Kasi alam na, pag Pinoy hindi talaga ibabalik yun. So kung Chekwa or mga Taiwanese, ayun, babalik talaga nila yan. Kasi bawal na bawal kasi yan dito sa Taiwan. So ultimo mga pera eh. At saka mga papaya na yan, pag kinuha, bawal talaga yan. So sa kwento, pumunta naman ako the next day. Since stress ako, hindi nakakatulog. So the next day, pumunta ako ngayon ng umaga, pumunta ako sa police station. Kasi nagwo-worry nga ako sa aking cellphone number na baka gamitin sa hindi maganda, o mga illegal na gawain, o pang sa scam ba. So uso kasi yan dito, may mga nangyari na kasi dito sa mga OFW dito na may mga court letter na sila, nagkakakaso sila ng ganyan, di ba? Kaya nga nagwo-worry ako. So naisip ko, pupunta ako ng police station ngayon kasi mahirap na, di ba? Baka mamaya pag nagturo ako dito sa tayo, di ba, pauwi na ako, baka mamaya magkakaso pa ako. So ayun, pina-blatter ko doon ng mga nangyari. Blatter ba tawag doon? Pumunta ako doon sa police station. Sinabi ko na ganyan, nawala yung cellphone ko ng mga around 7:30 ng gabi sa Thai Mall. So ayan, binigyan ako ng tinawagan namin. So nagre-ring lang nga lang siya. Then, di ba, ilang araw na, mga 3 days na nang nangyari. So tinawagan namin, walang sumasagot nga. Pagkatapos, hindi ko na alam gagawin ko. Tapos dito yung ARC, yung parang card dito, Alien Residence ID.
So kinuha, tapos parang in-encode yung mga nangyari, yung kung anong kulay, anong ganyan. So buti na lang hiningi yung ARC ko, tapos ni-record kung anong nagwawala, anong oras, ganyan. So buti na nga lang guys. Ayan, tapos binigyan ako ng ano, para na rin sa may record ako, 'di ba? Kung sakaling magkakasuhan ako. So yun yung naisip ko, na yun yung wino-worry ko kasi talaga. Ngayon, so ilang araw na nga, hindi na ako nasi-stress ako, wala akong tulog. So ngayon, napumunta pa nga ako ng Chongli, nag-ano ako ng SIM card ulit, saka load, kasi wala na akong load eh, nawala pa yung ginagamit kong cellphone. So ngayon, pagkatapos nun, after ilang araw, di na ako nag-expect. So mga kagabi, mga 12 AM, ano na ngayon, 6 na, diba? Ang kaninang madaling araw. So hindi ko nga alam kung bakit na ano ng mga pulis yung aking na-access nila yung code ko dun. ang galing lang. So may nag-chat sa aming GC na nagpakilala na pulis. Ayan, papakita ko yung pulis daw ng Nankan. Ayan, i-claim ko daw yung aking cellphone na nandun daw. So nagulat kami, but kasi wala na nga akong line, di ba? So ayan, so maraming nagulat ba't nawala daw yung cellphone ko, kasi di ko talaga sinabi, kasi nahiya ako eh. Yan, alam mo naman, baka may i-judge ako, di ba? Nakakaya. So nagulat sila, ba't gano'n nag-chat ka? Sabi ko, tingin nga, kasi wala na akong line eh. So nag-chat nga na ako, kunin ko daw sa police department, sa Nankan station, or sa Nankan police station. So sabi, nagkaisuyo nga ako sa leader namin. Sabi ko, pakisuyo naman ako, pasabi na ano, this morning pupuntahan ako pagka-out. Sabi niya, oo, ayan, pupunta ka dito sa ganito. And then yun nangyari. Nung pagka-out namin, nag-taxi kami papunta doon, kasi 24 hours naman yung ano eh, yung taxi. So ngayon, yung police station. So pagka nag-taxi kami papunta doon, tapos ang galing lang kasi pagpunta namin, ayun, inano lang yung ARC ko, tapos kinuha yung cellphone, tapos pina-check sa akin yung code tsaka yung number tatawagan, ganyan. So ang galing nga lang, kasi nakuha ko siya agad-agad, binigay, wala man lang ano, walang pinirmahan, ARC lang tsaka pinicturan. So ang galing nga, iba talaga dito sa Taiwan, na dito ko na-prove na ano, yung mga Taiwanese, napakagaling, tsaka honest sila, diba? Mabait sila sa mga ganyan, kasi bawal talaga kasi yan dito, yung mga ano, kagaya sa Pinas. Pag sa Pinas to, nako, wala na yung ano, wala na yung gamit na yan. Tsaka pinapanalaki ko talaga na hindi makakuha nun eh. Kasi diba, alam mo naman natin. So iba talaga dito sa Taiwan. Tapos nasurrender, buti na nga lang nasurrender agad sa ano, sa police station ng ilang araw na, hindi na nga talaga ako nag-expect eh. So ang galing, oh, di ba? Sana ganun din sa Pilipinas, no? So dito ko na-prove talaga na pag hindi mo gamit, iso-surrender talaga sa ano, sa mga police station, ganyan. Kasi mapaporosahan ka eh kung gagawin mo yon. So yun lang, na-share ko lang. Sayang din kasi yung ano ko, hindi ko lang na-picture kasi bawal pala. So akala man namin pwede mag-picture doon, so bawal pala.
So yun. So may paano naman ako, may papel naman ako doon eh. Yung parang proof na nakapunta ako. So gagamitin ko sana in the future yun pag may nangyaring O tapos yun lang, lesson learned na bawal patanga-tanga. Eh, di ba? So yun lang. Nagpapasalamat talaga ako sa Taiwan, grabe. Grabe ko na-appreciate ko talaga na ganito talaga yun at na-prove ko sa 11 years ako dito. Di ba? Ay, nako. Nawala ng konti yung pakiramdam ko. Na-stress ko. So yun lang, na-share ko lang guys. So if ever na mangyari yan sa inyo, so huwag kayo pumulot ng mga bagay na or isi-surrender nyo. Pero ng pera. Sa Taiwan kayo. Tapos yung mga magamit, pwede nyo i-surrender pala sa police pala talaga. So yun lang. Grabe yung experience ko, di ba? So ganito talaga. Ganda sa Taiwan. Mga honest yung mga tao. Dito ko na-proof. So yun lang. Napakadali lang kumuha pala doon talaga. Yun. Maraming salamat guys sa pagsama sa akin. So yun lang na i-share ko kasi based on my experience. Yung mga aeroplano. Based sa experience ko dito sa Taiwan. Diba? Sa airport na kasi yan dyan. So kung may experience kayo na kagaya nito, ayan, share nyo naman dito pag nasa Taiwan kayo. Yung Eva Air. So maraming salamat guys. Mag-ingat po kayo. God bless po sa ating lahat.